Okay, so good afternoon. So, di-discuss ko yung topic natin for today. So, ang topic natin for today is all about how to add, edit, save, or delete items in Visual Basic 2010. Tapos, paano natin isi-save yung data sa Microsoft Access at Microsoft Excel. So, kung mapapansin nyo dito sa screen ko, so meron siyang dalawang klase ng form. Okay, ito dalawang mag-ibang klase ng form na kung saan kung paano mag-add, mag-delete at mag-save ng data. Okay? So, unahin natin itong part na to. So, ito yung part na to. Ang ginamit kong database dito is Microsoft Access. Okay, so gagawin lang natin dito. So, mag-add lang naman tayo ng data. So, any data you like, ito na nakikita nyo dyan. Type lang kayo ng kahit ano. gmail.com. Then, mapapansin nyo may mga icon dyan. May counter position na kung saan nakalagay yung data item natin. Tapos may plus sign, ibig sabihin yan add new. Then meron dyan export, delete, then save. So normally, pag magpa-plus, magdadagdag lang naman siya ng column dyan. Okay? So magdadagdag lang siya ng column. Then kapag any number, gmail.com. Then pwede natin i-delete using this icon. Yan. So mabubura siya. So pag this one, pwede kayo mag-add. So mapapansin nyo na dadagdagan siya ng rows. So pwede ulit kayo mag-input. Yan. Number. Tapos pag sinave natin to, so automatically, yung mga in-input natin dito, papasok siya dun sa database na access na ginawa natin. So dapat, meron na tayong access na ginawa sa Microsoft Office. Yan. So may ginawa na akong sample dito. So bubuksan lang natin. So we have gumawa ko na address table. Yan. Tapos meron siyang contacts. Buksan lang natin. So mapapansin nyo, yung mga tinype natin dito, yan, automatically, pag pinindit natin itong save button na to, is mapupunta siya sa Microsoft Access. Okay? So ito yung gagawin natin today. So isa, Microsoft Access yan. Ito namang isa, itong some form na nakikita nyo dito, ito some form. So papansin nyo yung mga icons yan. So meron siyang add, print. So tutunan ko lang paano mag-print. We have save, reset, delete, and exit. So syempre, magta-type kayo ng mga corresponding data. Yan. Type lang tayo ng data, kahit ano, then gender, number, email. So pag pinindit natin add new, automatic kasi lalabas dito sa data grid. So lahat yan, lahat na in-input natin doon sa taas. So, syempre pag reset, automatically makiklear lahat ng choices natin. Depende din kayo mag-input. Pwede tayo din mag-add. Add. Then add nyo lang ulit. Diba? Tapos mapapansin nyo dito, may button tayo. Then meron din tayo ditong menu strip. Mapapansin nyo may menu strip dyan. Mapapansin nyo meron din dyan. New, print, save, and exit. Diba? Pindutin ko yung new. Ayun. So mapapansin nyo in-add niya lang. Diba? O, add. So in-add niya lang yung mga tinype. So ganoon din dito, add new. So meron tayong menu strip. Tawag dito menu strip. Tapos meron tayo ditong button. Diba? Then pwede tayo mag-delete. So, di-delete natin yan. Click mo lang yung column na gusto mo i-delete. Tapos pindutin mo lang delete. Yan, so mabubura na siya. Then, meron tayong print. Okay? So, mag-generate siya ng print preview. Ayan, may print preview siya. So, i-adjust yun na lang yan. Depende dun sa Windows na ginawa natin. So, itsura nito sa print, nakadepende siya dito. Nakadepende kung gaano kalaki itong ginawa yung size na to. Kasi yun i-print niya.
yung print preview ng data grid. Yung data grid lang ipiprint niya. So, yun yung print preview. So, yan. Then, save. Pag save naman natin to, isi-save natin siya sa Excel. Papansin mo, may lalabas na icon dyan kung saan mo siya gusto i-save. Yan. So, pili lang kayo ng location, kung saan gusto mo siya i-save. Tapos lagyan mo siya ng file name. Lagyan siya ng file name, then save. So, lalabas yung successful na exported siya. Okay? Tapos, hanapin lang natin location natin kung saan siya sinave. So, ayun, 40. So, yan. So, lahat ng tinype nyo, nakasave na siya dito sa Excel. Yung una, access yung database dito, i-import natin o i-export natin lahat ng laman ng grid. Ito yung grid sa Excel. Okay? So, simulan mo natin gawin yung una, which is yung una, yung ito. Okay? So, simple lang to. Ang first step natin, gagawa tayo ng database access. So, syempre, first step, so we need to create database access. So, gawa muna tayo ng database access. Microsoft Office access. So, create kayo ng file name. So, kahit anong file name. Yan. Kahit anong file na gusto nyo. Then, generate. Then, gagawa tayo ng table. So, para ito yung table natin, nasa database view yan. Right-click nyo lang yung tab. Punta kayo sa design view. Then, syempre, lagyan nyo ng pangalan ng table nyo. Halimbawa, pangalan ng table natin, table contacts. Yan. Tapos, okay nyo lang. Then, lalabas yung design view. Then, i-input lang natin lahat ng field. For example, meron tayong ID number, gusto natin data type natin, auto number. Pag auto number yan, automatically, kapag every time enter mo yung column o yung database, yan na bahala mag-generate ng number. Then, syempre, we have last name. So, bawal ang spacing sa access. Syempre, pag last name, we have text lamang. Then, we have the first name, ganun din. Syempre, text. So, ano ba yung kailangan natin? So, we have the first name, last name, phone number, and email address. Okay. So, lalagyan lang natin ito ng phone. Syempre, data type natin sa phone, piliin nyo ay number. Yan. Then, we have the email address. Okay, so email number, piliin nyo na lang is yung memo. Ibig sabihin, memo, medyo mahaba-haba yung text na pwede nating ilagay. So, yun yung mga table natin. Ang laman, ID, last name, first name, phone number, and email address. Then, save. So, save lang natin siya. So, tatandaan ang ginawa natin table ay ginawa natin database is address contacts. So, close na lang muna natin yan. Then, let's open Microsoft Visual Basic. Yan. Siyempre, we need to create new project. Yan, new project. Siyempre, lagyan natin ng pangalan. Contacts form. So, kahit ano name, wala lang problema niya sa inyo lang naman yan. So, click ng OK. So, edit lang natin yung properties. So, yung form 1, palitan lang natin ng form. Palitan natin yung form 1 ng name. So, sabihin natin ang name niya ay contact form. Yan. Okay. So, adjust yun na lang. Yan. So, ngayon, ito na yung form natin. So, punta lang tayo sa data. So, insert lang natin yung database na ginawa natin. So, punta lang kayo sa data. Yan. Hanapin lang yung add data new source. So, yan. Click lang yung add. So, ulitin ko i-insert natin yung access natin. So, punta lang kayo sa data. Add new data source.
So may magpa-pop up dyan. So ito yung magpa-pop up. So choose a data source type. Piliin lang yung database. Click lang yung database. Next. Dataset lang din. Piliin. Next. Then hanapin nyo lang. Piliin lang tong new connection. So new connection kasi hanapin natin database na ginawa natin. So piliin lang new connection. Ayan. Tapos itong change. Di ba may data source kayo? Click yung change kasi pipiliin lang natin is access lang gamit natin today. So piliin nyo lang yung Microsoft Access. Ayan. So click nyo lang okay. So lumabas na dyan Microsoft Access. Then database file name. So hanapin lang yung ginawa natin. So browse nyo lang siya. Browse. Then sama natin si name sa document siya. So hanapin lang. Ano pangalan yon? Yun. Address contacts yung ginawa natin. Click lang. Then open. Password, tanggalin natin yung password. Wala naman tayo lalagay. Wala tayong login password sa database. So, tanggalin lang siya. Then, click OK. So, yun, napalitan na yung connection natin. So, click nyo lang yung next. Yan. So, do you want to copy the file to your project? So, click nyo lang yung doon. So, hindi naman natin kailangan i-copy. Tapos, next lang. So, may lalabas dyan, choose your database object. So, syempre, kailangan nyo piliin yung table. Yan. Click nyo siya. So, dapat make sure nakaklik lahat yan. Yan. So, table. So, sama natin yung view. Wala naman problema yan. Click nyo lang lahat. Then, finish. Okay. So, mapapansin nyo ngayon dito, natin ang inbox. Lang natin. Yan. So, we have the contact form. Ang pangalan ng form natin. Yan. Then, punta ulit sa data. Add new data source kasi ilalagay natin yung database natin sa Access. So, click lang database. Next, dataset. Next. Yan. Then, new connection. Piliin ang new connection. Microsoft, dapat ang data source natin kapag access na make sure naka-access siya. Yan. Then, piliin yung file name sa browse. Then, hanapin nyo kung saan nyo ginawa. Then, we have the contacts. Yan. Tanggalin yung password sa admin. So, wala naman tayong login password. So, okay. So, next, pag nag-pop up na ulit yung choose your data connection, next nyo lang. Next. Yan. Piliin yung no pag may nag-pop up na message. No. Click lang yung table and views. Then, finish. So, papansin nyo sa data source, pag pinindot yung data source natin, ayun na siya. Tagahan yung access. Sige, natin. Data source, new source, data set, next, new connection, browse, tables, purihin na yung password, okay. Next, pop up, no, check lang yung tables and view, then finish. Save na natin. Hala ko, Microsoft Wish.
Okay. So pag nalagay nyo na yung database, makikita nyo dito sa data source, ayun sa gilid, yung mga nakalagay na database na ayun, sa data source natin. Ayan. So gagawin nyo ngayon sa data source na to, click nyo lang yan, tapos i-drag nyo papunta dito. So ulitin natin ha. So pag nalagay na natin yung database natin kanina, di ba, dun sa data, add new source, yan. Lalabas na dito yung database na meron siya, dito sa data source. So sa data source na in-insert natin data, piliin nyo lang syempre yan, click nyo lang yung gilid, yung table contacts na yan, yung ginawa natin kanina, i-drag nyo lang siya papunta dito sa form. Yan. Okay. So ganun lang po ah. So ulitin natin ah. So, di ba nag-add tayo ng data dito sa new source, nag-add na tayo. So, pag na-add na siya, mapupunta siya dito sa data source. Yung data source na yan. Then after that, gagawin nyo lang, itong table na to, i-click nyo lang siya, tapos i-drag nyo papunta dito sa gilid. Mismo doon sa form natin. Okay? So, i-drag nyo lang papunta dyan. Tapos, syempre, i-adjust nyo na lang. Adjust. Kung gusto nyo hanggang makita na lang yung mismo entire form. Di ba papansin nyo, automatically, nagkakaroon siya dito ng menu strips. Ayan, tawag dito sa task menu strips. Then may icon siya ng plus, minus, plus, for add, new, delete, then save. Siyempre, save natin. Then, run muna. Tapos, pwede kayo na mag-type. So, naka-auto number siya. So, din tayo magta-type na number. Name. Yan, so na-auto number siya. Okay. Yan. Siyempre, try mo i-delete. Yan, ito yung delete. So, pwede. Click mo lang dito sa plus para new. So, mapapansin nyo, number 3 na siya kasi naka-auto number tayo eh. Pag naka-auto number kayo sa database mo, pag binura mo yung isang number, automatically hindi na ma-generate ulit yun. Okay, then pwede na ulit kayo mag-type. Then save. Ayan. So ngayon, sinave na natin siya. So mapupunta siya ngayon doon sa database na ginawa natin. So hanapin lang yung database na kung saan siya ginawa. So ayun na siya, mapapansin nyo yung ginawa natin. Okay, same lang siya dito. So kung ano nilagay natin dito sa form na to, automatically pag pinit mo yung save, mapupunta siya dito sa Microsoft Access. Okay? So yan po yung isang paraan. So dito kasi mabilisan lang siya. Ang purpose na nito pag mag-input, direct input lang tayo ng data or content. Okay? Yan. So, ulitin ko kung paano siya ginawa, di ba? So, ginawa natin. Nag-data, data source tayo, yan. Tapos database, yung mga pinili natin, next lang din siya. Then, after nun, yung data source natin dito sa gilid, ayan. Or punta lang kayo, o kung wala dito sa gilid, nandito sa data, hanapin lang yung show data source. Ayan. Lalabas na yung insert na the table. Tapos, click nyo lang siya. Tapos, yung mismong table, i-click nyo lang. Tapos, i-drag nyo lang siya papunta dun sa form. Ayan. Tapos, i-adjust nyo na lang siya kung saan nyo siya gusto. Yung gano'n siya kalaki. Then, save nyo na lang siya. Then, run. So, ang first step is, kailangan gumawa kayo ng database sa Microsoft Access. Tatandaan kung ano yung data type na ginamit nyo dito sa bawat natin sa Access. Yun lang applicable o yun lang kapag phone number, in-input nyo ay number, type siya. So hanggang number lang pwede mo input. Okay?
Tapos pag dito, meron na siyang add, delete, tsaka save. Okay? Then lahat ng properties ngayon, lumabas naman dito. Yung properties nito, itong menu strip na to, so meron na siya automatically. Indicated siya. Okay? So yan po yung sa una. Okay? So yung sa pangalawa, yung laman ng database natin, i-import natin papasok ng ng Excel. Okay? So itong first example ng database natin ng add, edit, delete, may tanong po ba? Nasundan naman po siya. Okay. Ulitin naman natin. Tanggal ko muna yung mga laman niya para masundan. Okay. So yun na, data, add new data source. Pag i-insert ulit tayo ito database, yan, next lang siya. What type, dataset, next lang. Yan. Then pili lang tayo ng new connection, which data connection you should apply. So new connection lang. Then, ang database source natin should be Microsoft Access. So syempre, pipili mo lang dyan, change. Tapos hanapin lang yung access or kung anong database na ginagamit natin. Then, browse. Siyempre, hanapin nyo kung saan nakasave yung database natin. So, yan, address. Tanggalin lang yung password. Okay. Tapos, next na lang siya. Editin yung, pag may pop-up message after the next, so na lang. Then, piliin lang yung table. Tsaka yung view, wala lang problema. Then, finish. So, wala nangyari, di ba? So, pag ganon, kasi ipapasok pa natin siya sa loob ng form. Diba? So, pag nagawa na yung, nandun na yung data source natin, so, na siya. Siyempre, yun na siya. Punta sa data source. Yan, data source. Then, hanapin lang yung table na insert natin. So, yan, table. Drag nyo lang papunta dun sa forms. Then, that's it. Tapos na yung first example natin. Okay? Then pwede na kayo pwede siya at mag-add ng mga data. Add, delete, tsaka save. Okay? So yung sa pangalawa naman, kailangan natin, ito yung mga kailangan natin sa pangalawa. So ang mga requirement na kailangan natin is, siyempre tawag dito sa nakikita nyo dito, ang tawag dito ay menu strip. Ayan, makikita nyo meron siyang menu strip dyan sa baba. So hanapin lang natin ang menu strip. Meron dyan, nasa menu naman siya. Ayan. Then we have the label, text box, label, text box. Ayan. Ito sa gender, gumamit tayo ng combo box. Ayan, combo box. Then ang tawag dito, data grid. So mama, isa-isayin natin yan. We have the data grid. Then syempre we have the button. Ayan, button yan. Then papansin nyo, may guhit dito sa bawat button sa labas. Ang tawag dito, panel. Ayan, ang tawag dyan ay panel. Then syempre, naglagay tayo ng print button. So hanapin lang natin yung sa menu. Dito yung sa menu. Ayan, we have the print document tsaka print preview dialog. Ayan, para magamit natin yung sa print. Okay? So ngayon, isa-isa yung natin siyang i-design. So ito naman is i-import natin yung laman sa Microsoft Excel. So new project muna tayo. Siyempre save na lang. Main form, sabi natin database. So adjust na lang yung laki. Depende sa inyo kung gaano nyo kalaki gusto kalaki. Yan.
So, ang kailangan natin daw, sa makikita nyo, ito sa taas, meron tayong menu strip. Yan. So, hanapin nyo lang ang menu strip dito sa toolbox natin. Menu strip. Ayun, menu strip. Double click lang. So, papansin nyo na yun. So, pakita nyo na yun. Type here. Yan ang menu strip. Papansin nyo magka-good siya. Menu strip. Then, syempre, kailangan natin ng mga label. Yan. So, I have label. Tsaka hanapin yung text box. So, ito lang kailangan natin. Kailangan ko ng student ID, last name, first name, middle name. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wala to 7. So, click na lang yan. Copy nyo lang, tapos paste. Yan. Tapos, i-design nyo na lang kung gano'n siya kalaki. So, i-design nyo na lang sa itsura na gusto nyo. Design lang. So, sa label, syempre, ano to? Student number. Student ID yan. Yan. Tapos, yung text box nyo, papalitan natin ng pangalan para madali natin tandaan. So, text box, syempre, sa properties ng text box, palitan yung name. Yan. So, sabihin natin ito yung text box ng student. Yan. So, sa label, papalitan natin yung text naman label, which is sabihin natin, ayan ang last name. So, text box, palitan ng pangalan ng text box. So, ito ay text box, last name. Then, we'll have the label 3. So, anong label 3? That will be the first name. Yung text box niya, palitan ng pangalan na text box first name. Then we have label 4. Sabihin natin label 4. Siya yung middle initial. Yan. Tapos palitan si text box name niya. Text box name niya, middle initial. So, si label 5, sabihin natin label 5, palitan. Let it be the address. Okay? So, wait lang. Okay, so tuloy lang natin. So, this is label 5. Si address. Yan. Address nyo lang. So, yung text box. Bakit yung pinapalitan yung pangalan ng text box? Para madilang tandaan kung ano yung maiko-call natin. So, yun ang purpose nun. Then label 6, we have birthday. Text box birthday. So label 7, that is sa phone number. So we have the phone number. Then we have the phone number. Siyempre, yung text box, papalitan siya. TXT phone number. Sige, phone na lang para hindi siya haba. So, label 8, we have the email address. Okay. So, wala pa tayong gender. So, lagay lang tayo ng label ulit. Yan, label. Siyempre, that is for the gender. Yan, gender. Then, siyempre, gamitin natin yung combo box. Yan. Click lang combo box. Drag. Yan.
Siyempre, papalitan natin yung pangalan ng combo box. Sabihin natin CMP gender. Yan. Okay, so nalagay na natin yung mga icon natin. So, yung sa gender ngayon, so lalagyan natin ng male and female. So, click nyo lang yung combo box ng gender. Yan. Hanapin lang yung collection. So, hanapin natin yung collection dito. Ayan. So, items, collection, ayan. Click lang yan. Papansin nyo, may tatlong button dyan, may tatlong dot dyan. Click lang yan, tatlong dot na yan. Then, lagay lang male and female. Then, okay. Na. So, pag niran mo yan, syempre, ayun na may option ka na male and female. Okay? So, click lang yung combo box, hanapin yung items sa collection, click lang yung tatlong button, ayan. Tapos ilalagay na lang yung item na gusto natin. So, that is male and female, then, okay. Then, lagay tayo ng data grid para kung saan ilalagay yung display. So, data grid yun. So, click lang, drag lang yung data grid. Drag. So, adjust muna natin. Adjust. Yung adjustment yan, para na lang kayo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Yan. Yan. Then, adjust natin to para doon naman sa gilid. Yan. Then, ano makikita dito sa gilid? Sa mapapansin dito sa gilid, may panel siya. Ayan, panel. Tawag dyan panel. So, i-drag lang natin. Hanapin lang yung panel dito sa toolbox. Panel, ayan, panel. So, siyempre, adjust na lang. Ayan. So, adjustment, bahala na lang kayo ha kung gusto, kung gano'n kalaki yung gusto natin. Then, diyan natin ilalagay yung mga button sa loob ng panel. So, button, yan. Ayan tayo yung button. So, lakyan nyo lang kung gusto nyo. Siyempre, kopya. So, meron tayong 6 na button. So, adjust na lang kung gusto nyo. Okay, so nalagay natin mga button, ay na button. Siyempre, Python lang natin yung pangalan ng button natin. Sabihin natin dito ay button add. Yan ang pangalan ng button natin. Just add. Siyempre, ang pangalan niya sa loob. So, papalitan din natin. Add new. Yan, add new. Then, sa button 2, that is print. Yan. Then, pangalan ng button natin ay button print. Button 3 is save. So, syempre, pangalan ng button natin ay btn, save. So, palitan natin ng pangalan, save. So, kaya pinapalitan yung name nila is para madaling tandaan ha. Para alam na natin yung call. So, button 4 is reset. Button 4 is reset. Name, btn, reset. Then, button 5, delete. Button 5, delete. Then, button name. Siyempre, button 6 is reset. Exit, sorry, exit. Yan. Then, we have exit. Yan na. So, may button na tayo. Makapag-input na tayo ng data. So, siyempre, sabi ko kanina, meron tayong print button. Ayan. So, dahil may print button tayo, so, kailangan meron kayong menu.
So sa menu, hanapin lang yung print document. So yan. So double click lang print document. Saka yung print dialog. Yan. So yun yung mga kailangan natin para sa printing. Okay. So nakapag-input na tayo. Then, ano pa kulang? So paano natin malalagyan ng pangalan tong data grid natin? Yan. So paano yan? Okay. So ngayon, dito sa data grid, kung mapapansin nyo, pag niran natin siya, wala nakasulat na name. Diba? So, walang output, walang sulat. So, gawin nyo ngayon, yan. So, click lang tong grid. Click lang si grid. Ayan. Tapos, i-click lang tong arrow na yan. I-uncheck lang lahat to. Ayan, i-uncheck lang muna yan. Tapos, add column. Ayan, pinutin lang yung add column. Ayan. Tapos, sa add column, piliin lang yung header text. Ayan. Then, type na natin yung mga kailangan i-type. So, yung mga ita-type, we have student ID. Add. So, papansin nyo, nakita nyo na yun sa taas. Ayun, so, naglagay na tayo. Meron na siya. Diba? So, click lang uli yun. So, click lang siya. So, click lang yon. Add column. Then, ano yung column 2? Siyempre, bawal lang space. So, last name. Add lang siya ng add. Yan. Tapos, tuloy nyo lang. Last name. First name. Middle initial. So, add lang ng add. There we have address. So, add. Ano pa? We have birthday. So, add. Answer sa birthday. So, we have gender. Add. And phone number. So, we have the phone. So, add lang uli. Add. There we have the email address. So, we have the email. Then, add. Pag na-add lahat, close lang natin. So, pag niran natin ngayon yan, so, yun na. Makikita nyo na yung laman. Ayun, meron student ID. So, meron siyang cursor na dyan para ma-input lahat ng mga makita natin lahat ng content. Okay? So, nagawa na natin yung itsura ng form. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay, syempre, i-design na natin itong bawat code. Okay? So, isa-isa na natin i-code yung ano natin. So, unahin muna natin sa exit. So, sa exit, pag pinindot natin yung exit, pag pinindot yung exit, may lalabas na confirmation box ng yes or no. Okay? So, pag yes natin, mag-close siya. Pag no, hindi. So, syempre, yes natin. So, lalagyan natin siya ng code. So, may menu strip pa pala dito na nakalimutan natin. So, mamaya makikita naman natin yung may maganda para masundan lang natin. So, sige, lagyan natin itong menu script. So, lalagay nyo sa menu script. Syempre, type nyo na lang yung gusto nyo sa file. So, parang menu script, magbababa lang siya, di ba? So, anong mga laman? So, we have type na lang yung mga kailangan. So, new, we have print. Saan na lang yan? Then we have save. Then, exit. Okay? So, nilagay ko lang dito sa menu strip natin yung mga laman ng button natin. Yung mga button din natin. Okay? So, yun lang. Click nyo lang yung type here dyan. Tapos, type nyo lang yung mga dapat i-type. Yan. Okay? So, let's start na coding. So, unahin natin yung code. Save. Exit. Double click sa exit. Ayan. So, nakalagay dyan, di ba, we have button.
So, yung pangalan niya, button exit. Yan, ngayon. So, syempre, ngayon, gagawa muna ako ng function call. So, gagawa tayo ng function call kasi nga, anong purpose ng function call na to? Kasi, di ba sabi natin, meron siyang mga command na kailangan. Di ba? Pag nag-close siya, tatanungin ka ng yes or no. So, gagawa muna ako ng function call. So, function call muna is para sa exit. Yan. So, gagawin lang natin sa function call for exit. Siyempre, maglalagay lang tayo ng proper declaration. Siyempre, I exit. Ayan. Kasi kami dialog box, di ba? So, gagawa tayo ng dialog box. Ayan. As dialog result. Ayan. So, I exit is equivalent to message box. So, message box that show. Tapos, anong gusto nyong message na lalabas? Sa message box, we have confirm if you want to exit. Tapos, anong pangalan niya dun sa taas ng box? So, we have the grid view system. So, ito yun, exit. Ayun, yung data grid view system. Yan. So, ito yung dialog box natin. So, ito yung data grid system. Tapos, anong type ng message box? Yan. So, we have the message box button. So, yun, click lang. Siyempre, may selection ka na yes or no. Tapos, anong icon? There we have information. So, ito yun. So, pinindot natin yung exit. Ayan, meron tayong confirm we want to exit. Ayun. Anong pangalan lalagay din sa taas? Ayun, data grid system. Anong button siya? Yes or no. Anong message box icon? Ito yung icon yan. Okay. So, yun yung lagay natin. Siyempre, meron kang if button. Kapag pinindot daw yung I exit, siyempre, is equivalent to Windows Form. Windows Form dialog. Pag pinindot daw yung yes, ayan, Windows.form.dialog yes. Pag pinindot na yung yes, syempre, mag-exit yung application. Application.exit. Then, save muna natin. So, ngayon, yung function ko na ginawa natin, itong me exit na yan, kakapin na lang natin, ilalagay natin dito sa button ng me exit. Yan. So, close, save, tapos save. So, pag pinindot natin, pag pinindot yung exit, ayun na siya. Okay? Tapos pag nag-yes daw, i-close. So ngayon, yung may exit na to, copy lang natin ulit. Tapos balik kayo sa form. Nakita nyo itong file menu, diba? So sa file menu natin, may exit din siya. So kung double-click nyo yung exit dyan, double-click nyo lang yan. So mapupunta dyan, private sub exit tool. So kakapin nyo na ulit siya dyan. Si may exit. Save lang natin ulit. So pag niran natin, pwede kang mag-exit dito. Tapos pwede kang mag-exit dito sa file. So, ayun, exit. So, parehas lang. Okay? So, next for the exit. Siyempre, doon tayo sa reset. Okay? So, sa reset naman tayo. Double-click naman yung reset. So, sa reset, ganun din. Mag-type tayo. Maglagay tayo ng declaration. Gagamit tayo ng looping. So, we have the for each loop. It takes down dun sa me
.control. So ito, ma-reset lang natin siya. If type, kapag ang type daw niya, if type of, so yung mga type na pinili ng text is text box daw siya. Ayan. Pag text box daw siya, tsaka niya text is equivalent to, yan. So, nag-define tayo ng variable na text. Yan. Tapos sa for each loop tayo. Sa for each loop natin, kapag yung text daw, hindi ito, ayan, mga text natin dito, yan sa text box mo, ay text box daw siya, ayan o, text box, then tsaka siya i-clear. Ngayon, para gusto nyo masama pa rin, so sige, sigma natin para makita. So, see. So, run. So, run, type. Tapos reset. Pag reset, so nag-clear siya, di ba? So, clear niya lahat ng text box. Hindi kasama clear yung gender. So, para ma-clear sa gender, dun sa bottom clear mo, dun sa ilalim na, sa ilalim ng next, siyempre, doon mo lalagay yung sa gender mo. Yung sa combo box. That text is equivalent to, yan. So, para ma-clear na siya. So, save lang natin. So, run. So, pag nireset natin, pati yung sa gender kasama na. Di ba kanina wala siya, nung nireset natin, puro text box lang reset, hindi kasama yung sa gender. So, ayun na siya for the gender. Okay. Okay, next. So, ano naman yung iaano natin? So, ngayon, din naman tayo sa delete. So, paano naman yung sa delete? So, syempre, delete. Hanapin natin yung delete. So, sa delete naman, gagamit pa rin tayo ng for loop. So, pero siyang for each row as, saan natin siya kukunin? Siyempre sa data grid natin. Data grid view row. Yan. So, dahil naka-row tayo. In data grid view 1. Yan. That selected rows. Yan. Then, data grid view 1 that rows that remove. Ano yung remove natin? Siyempre yung row natin. Identify natin as row. Okay. So, save. Then, run natin. So, yan. Sa delete. Ay, wala pa pala. Hindi pa magagamit yung delete kasi wala pa tayo sa add button. Okay, sige. So, sa delete, gumamit lang tayo ng for each loop. Ayan. Sa for each loop, for the grid, then dun tayo ngayon sa add. So sa add new, so sa add new naman, so ganun pa rin, tatawagin natin yung data grid. Data grid that throws that add naman. Kasi dun sa taas, di ba, that remove. So dito, that add. Yan. Tapos, tatawagin natin lahat ng text box saka combo box. So yun yung purpose kung bakit lagyan natin ang pangalan niya kanina.
And purpose ba nilagyan natin ng mga pangalan niya kanina. So, yun, call natin. So, call natin siya isa-isa. So, txt, ano ba una? Student.text. Separated by comma. Tapos txt ulit. Ano, yun na lang, yung pagkakasunod na lang natin kanina. Last name.text. Yan, comma, then txt. We have, syempre, yung first name. First name. That text. Separated by comma. Ano sunod doon? We have that txt. Hidden initial. That text. Comma. Ano sunod? We have the address. That txt ulit. Comma. Txt. So sa address, we have the birthday. That txt. Comma. Sunod sa birthday, gender, sa gender tayo is combo box. Yan, combo box that text. So, anong sunod sa gender? So, we have the phone. The phone. Then we have we have the email ad that text. Mali doon sa middle initial, so check ko yun sa middle initial. Ano pangalan niya? Wala ko na siya. So, txt mi. Ay, may pangalan daw. txt mi. Ipapangalan daw ba kami? txt mi. So, palitan natin kasi nag-error. txt, hanapin lang yung middle initial. Yan. Then, save. So, yun na. So, sa add, ang ginamit natin sa add, data grid.rows.add. Tapos, i-call lang natin lahat ng text box. Text box sa combo box. Okay. Yun lang lahat ng text. Kaya sabi kanina yun yung purpose kung bakit natin pinalanganan itong mga text box na yan. Okay. Then, save na siya. Save muna. Siyempre, kakopy din natin to. Copy muna natin siya. Then, ilagay din natin dito siya sa menu strip natin. File, siyempre sa new. Double click lang yung new. Then, paste lang natin yung ginawa natin dun sa add. Then, save. Then, play. So, pwede maglagay. Add. So, ayun na siya. So, na-add na siya. Add na. So, pwede ka lang dito sa file, new. So, na-add na rin siya. So, file, new, gumana, add. Tapos, add. Add. Then, delete. Siyempre, click yung delete, click, then delete. So, nabura na siya. Okay. So, ginamit natin sa add is data grid.rows.add. Tapos, kukol lahat ng text box sa combo box. Sa delete naman, ginamit lang natin data grid.rows.remove. Pero gumamit tayo ng for each loop. Okay? So, meron na tayo sa add. Meron na tayo sa delete. Meron na tayong reset. Okay? So, gagawin na natin is para sa, so may exit na rin tayo. Yung save naman tayo sa save. Okay? So double click si save.
So we have save. So dito, gagawa ulit tayo ng function call. Kasi medyo mahaba siya. So gagawa tayo ng function call. We have the public ulit. Public sub. So dahil mag-save tayo, kailangan save to Excel siya. Yan, save to Excel. Okay. So itong save to Excel na ngayon, syempre, kakopy natin lang dyan sa button ng save. Ayun, ang button save. Kakopy lang natin siya dyan. Yan. Kasi yun ang din naman gagamitin natin. Then, pag nagawa natin itong function call na to, dahil mag-i-import tayo, so mag-i-import tayo ng mga kailangan natin. Yan. So ito yung mga kailangan natin. So we have import system.drawing.printing, import system data.data table, import Excel, Microsoft Office.interop.excel. So ito yung mga kailangan natin para imports from the Visual Basic to Access. Okay. Then, pag na-type na itong mga import type na yan, so punta lang kayo sa project. So maglalagay tayo ng extension, mga extension kasi yan. So punta kayo sa project. Then, hanapin lang yung add reference. Yan, add reference. Then, sa add reference, piliin yung .NET. Ayan. Yan, piliin yung .NET. Then, hanapin lang yung Microsoft Excel. So, hanapin ang Microsoft Office Excel. So, bago laptop ko. Yung Microsoft Office Tool, Excel. Ayan. Okay. So, hanapin lang yung Microsoft Office Tool, Excel. Ayan. Double-click lang yan. Okay. So, pansin nyo, nawala na yung mga green. So, saan na yung pupunta? Sa project, add reference, sa .NET, hanapin lang yung Microsoft Office Excel. So, nalagay na natin yung mga import header. So, dito tayo. Balik tayo dito sa public sub ng Save to Excel. Then, magde-declare muna tayo ng mga variable. So, then, we have Excel as Microsoft.office.inter. Yan, hindi na. Yung mga nakatype dito sa taas. interop.excel.application. So, ito yung mga kailangan natin i-type. Kasi for importing tayo. So, mag-import kasi tayo from Visual Basic to Excel. As new. Copy na lang natin. As new Microsoft Office Excel application. So as Microsoft Office.office.interop.excel.application equivalent to new Microsoft Office Interpol. And then we have the DIF of it. Workbook naman. Kasi nga Excel tayo. As Microsoft.office.interop.excel. Siyempre yung workbook naman. So workbook naman yung pipiliin natin. It's equivalent to Excel dot workbook dot add. Siyempre we have type. So ito ay para ma-save natin siya sa
Microsoft Excel. Okay, then we have team. Worksheet naman. Copy lang natin yan. Kasi papayto naman natin siya as worksheet. Then, type na natin. Hindi mo, type natin. So, we have the worksheet is equivalent to worksheet that active worksheet that name equivalent to exported from data. So kasi ginawa natin na kanina, may sinave na tayong sample. So ito yung mga save sample natin, no? Okay? So yung mga dun sa mga tinype natin. Kaya papansin nyo, kaya naka-Excel siya. So ito yung mga yun. Okay? So yun yung ginagawa natin ngayon. Itong kinocode natin. Okay? So din. Siyempre dahil Excel siya, so kailangan mo ng row. Kailangan mo ng index. Index natin magsimula sa 1 ha. Siyempre pag may column, pag may row, may kailangan mo din ng column. So column index, kailangan din yan as integer, siyempre. Equivalent to 1. Index ay yung starting point lang natin. Then, syempre gagawa tayo ng looping. So, looping natin for the Excel. We have the for. Dito lang tayo ng J as integer. Ito yung sa mga row and columns natin, di ba, sa mga nested for. Si J at si I. Data grid 1. That column. That count. Minus 1. Siyempre, galing siya sa worksheet. That cells. Then we have cell row index. Kanina, we have the cell column index. It's equivalent to data grid 1. That columns. That header text. Yan para lumabas yung mga name dun sa ginawa natin kanina. So yung mga nakalagay dito, na to header na yan, same lang din na makikita mo dun sa Excel. Okay. So we have the is equivalent to
Then we have the cell, column index plus equals to 1. Siyempre, copy natin ulit ito. Cell, column index is equivalent to 1. Cell, o index equivalent to 1. Ito naman para sa row. So we have 4 sa I naman. I as integer equivalent to 0, 2, 0, 2, data grid view that one sa 2 naman siya. Tapos yung J natin kanina doon sa taas. So indicator yan para doon sa rows and column natin kaya kumamayan tayo ng I at J. Then, katulad doon sa taas, kailangan din natin ng sa rows naman, rows and cell. Ito naman to string. Bakit naman to string? Yung magiging laman naman niya, yun yung ipapasok niya. Okay, ito kasi kanina yung header, yung nasa taas. Yung to string, yung magiging laman. Okay? Then, column index pa rin sa taas. Tapos, same lang din sa baba. Yan. Tapos, so nagawa natin yung column, head, row, and column natin. So ito naman para lumabas yung mga dialog box kung isi-save mo siya. So save dialog as new. Save dialog to save file dialog. Yan. So para lalabas pag sinave natin siya, do you want to save? Yan. Tapos save filter as Excel, yung format na Excel natin. So yung mga format niya. Yan. Then all files. So parang ito yun, di ba? Pag sinave mo lalabas. Ayan o, yung all files natin. Yan. Tapos extension name niya daw ay .excel. Tapos may yes or no. If say dialog, so if save dialog, that dialog, so windows.form.dialog box, then work, then lalabas export. So pag nag-save na daw siya, lalabas ito. Dahil may lalabas na dialog box na successful yung in-input natin na program. Then, save exit system that exemption. Yan. As may lalabas rin na message box. Yan. Kung gusto mo siyang i-quit or hindi. Okay? Tapos save na lang natin. Then ngayon, itong save to Excel na to, so copy na lang din naman natin yan. So, papasok nyo dun sa files, sa menu strip, tapos save, double click, yan, paste lang dun sa ulit. Ayan. Save. So, so
reference. Ito natin kung na. So, hanapin ni Excel ulit. Double click ko lang yung sa reference natin galing doon sa import. Ayan. Project, add reference. Then yung Microsoft Excel hanapin dito sa .NET. Then, save. Then, so pag-run natin, so mag-add na tayo ng file. Add. So, yun yung add. So, file, add. So, gumana. Save. Object variable as not set. May kulang pa. Sige. May kulang pa tayo. Excel. Yun. So, dapat doon lahat may laman. So, save. So, yung file name mo, kayo na bahala. Dapat extension daw niya ay .excel. Okay. Tapos, pag-save nyo lang na yan, hanapin ko siya sinave. Okay. So, yung last na naiiwan na lamang ay yung print. Okay. So, nagawa na natin yung add, yung save, yung reset, yung delete, yung exit. So, gawin na natin is yung sa print. So, make sure kapag gagamit kayo ng print button, dapat meron kayong print document. Ayan. Tsaka print preview document, which is makikita nyo naman siya dito sa toolbox natin. Ayun. Okay. Print document, tsaka print dialog. Okay. So, sa print ngayon, so ganun pa rin, gagawa tayo ng declaration, gagawa tayo ng function call for the print. Yan. So, syempre, copy na lang natin siya ulit para mamaya. Yan. So, dito ngayon, ay so gagawa pa tayo private. So we have bitmap. So bitmap kasi mag-image type na tayo. So bitmap as bitmap. Yan. Then sa loob ng iPrint, syempre magdi-define tayo ng define height as integer sa data grid view height. Ibig sabihin, ipiprint niya lang is yung height nung data grid mo. Ibig sabihin kung gaano kalaki yung tsura o itsura ng data grid mo, yun lang din ipiprint niya. Kaya nakalagay dyan is data grid view that height. Then yung data grid view that height, equivalent daw siya sa row count tsaka data grid row template height. Ito yun. Di ba papasin mo yung grid? Papasin mo yung grid natin, may ano siya, may size yan. Ayan yung location niya. Okay? Tsaka yung size. Ayun. Yung size. So, yun yung pinagbabasihan dito. Sa data grid view height is equivalent ng row and row template height. Then,
Didefine natin yung bitmap. Ayun, bitmap as your new bitmap kasi bitmap image tayo. So, tatawagin niya lang yung data grid view tsaka data grid. Sabihin, pag nirun kasi natin yung program, so, syempre, nagawa natin ng lamang bago siya mag-print. So, add new. So, ito yung print kasi, pag sa print, ito lang yan. Kung ano yung itsura ng data grid mo, ganun lang din ipiprint niya. Halimbawa, katulad niyan, ayan, ganyan lang, hanggang, ito yung itsura ng data grid mo. So, hanggang ganun lang ipiprint niya. Ibig sabihin, itong data grid mo, i-adjust yun na lang para makita lahat ng form. Pag print natin siya, makikita yung hanggang pinakadulo. Yun yung naka-indicate dito sa new bitmap na ito. Yan. Then, data grid view that draw bitmap to rectangle. So, yung square type natin kanina. Yan, ito yung square type. Yan. Okay. Tapos print dialog. So, print dialog document. Kaya nga sabi kanina, di ba dapat meron tayong ganito kasi for printing, i-call lang natin yan. Then, print document 1. Then, print dialog. Yan. Then, show dialog. So, ito yung mga kailangan nyo ilagay for the data grid. Siyempre, yan. Tapos, ilagay na lang siya sa button click ng print. Tsaka dito sa menu strip na print. Ayun, print. Double click lang. So, ilagay lang din ulit yung print. Yan. So, ngayon, para ma-print natin, so double click tong document 1. So, para may lumabas yung print, so double click lang to print document 1. So, yan, lalabas yan yung sub-print document 1. Yan. Na-type nyo lang is i-convert siya into graphics na. Yan, graphics. That draw image bitmap. So, yung bitmap yung ginawa natin sa task kanina. Bitmap. Yan. Tapos, syempre, from 0 to 0. Ibig sabihin 0, 0 yung size. Yan. Then, enter. Then, see. Then, may natiran. Siyempre, kailangan daw may laman para makapag-print kasi pag wala siya laman. Then, add new. So, sa file, new, gumana rin sa strip yan. So, meron tayong delete. So, ayan, gumana yung delete. Reset. Buburahin ito sa taas. So, burado lahat. Exit, yes or no. Pag yes, mag-close yung application. So, pag no. So, print. So, yan na siya. So, to convert into image na siya. Ito yung size, 0 to 0. Ito yung kanina, 0 to 0. Kaya di ba sabi ko kanina, pag iaano siya, para makita lahat, i-adjust nyo to. Lalakihan nyo na lang yung, lakihan nyo lang din siya. Tapos, i-extend nyo lang siya para pag print natin siya, so kita lahat ng ano. So, ito yung purpose kaya gumawa tayo ng bitmap na image. Ayan. So, ito yung data grid view height. Kung ano lang yung size na naka-indicate dito, yan, yun lang ipiprint niya. Kung ano lang yung nakikita niya dun sa view, yun lang din ipiprint niya. Yun yung purpose mo ngayon. Tapos, pag sinave natin, pag-input tayo, bawawan. Kasi sila natin laman. Museum, term, Taguig City, birthday, 7/7, phone number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung mga activity na hindi nyo pinapasa sa akin, sa email ko ipapasa at gmail.com. Pinutin si add. Tapos,
save. So pag sinave, siyempre, Peter. So sa desktop na lang natin. So nalabas is export successfully. And check na lang natin. Si Peter. Yun na. So lahat ang tinype natin. Ito yung header kanina. Yan yung header natin. Then ito yung row and column value. Naka-indicate din sa program natin. Sa taas. Ayun. Ito yung mga yon. In J column. Tsaka J row. Yan. Tapos ito yung kanina kung gusto mo siyang i-save. So automatic siya. Pag sinave siya is naka-Excel file na siya. Kahit ilagay mo lang is file name. Tapos nung nag-successful siya, lumabas din yan. Okay? Kasi yun na siya. Okay. So, ganito po yung papagawa ko sa inyo sa activity niyo ng pre-fi hanggang finals. Okay? Sabihin, lahat ang diniscuss natin mula midterm hanggang dito, pagsasama-samahin nyo yun, so bibigyan ko kayo kung ano yung dapat nyo gawin, kung ano yung mga itsura na pagpipilian, o kung ano yung itsura nung gagawin nyo. Siyempre, na-send ko na rin sa inyo, di ba, nakaraan kung paano maglagay ng, paano mag-connect from form 1 to form 2, from form 2 to form 1 pabalik, tapos paano rin mag-login, di ba, may login page, papunta sa form, sa form 1, pupunta sa second form, tapos sa second form, babalik sa form 1. So, ganun, pagsasama-samahin na lahat. So, ito na yun. Okay, kailangan ma-save nyo siya sa Excel. So, yun yung mga activity nyo na papagawa ko sa inyo sa finals. Okay? Kasi ang schedule, may schedule na tayo ng finals. Ang schedule kasi ng finals is 21 to 25. Okay, so November 21 to 25. Sabihin, magdi-discuss pa ako ng isa sa 16. Tapos, bibigay ko na rin sa inyo yung mga gagawin niyo for the finals. Sabihin, lahat ang di-discuss natin sa Visual Basics mula prelim hanggang finals, yun yung gagawin nyo. Pagsasama-samahan siya sa isang output. Okay? So, yan lang po ang pag-add, pag-print, pag-save, pag-reset, pag-delete ng records or items sa Visual Basic using Microsoft Excel tsaka yung isa kanina yung Microsoft Access. Okay? So, i-upload ko na lang yung video. Okay? So, yung mga quiz exam and quizzes is uploaded na siya dun sa calculus nyo tsaka sa data structure. Okay? So, bukas sa data structure, mag-discuss din ako ng last topic na gagawin natin para kasama na siya sa finals. Okay? So, syempre, pag data structure tsaka sa calculus, may quizzes sa exam tayo. Sa HCI, isang bagsakan lang po ng activity yun, which is hanggang sa finals na po yun. Okay? So, yun lang po muna para sa araw na to. So, upload ko na lang dito yung video. So, wala naman tayong PowerPoint kasi nag-direct naman ako dito sa presentation. I-upload ko na lang yung video later para at least kapag paano matest nyo nila kung masundan nyo yung mga ginawa natin for today. Okay? So, sige, yan lang po. Dito na lang tayo bukas. Then, i-announce ko na rin yung mga kailangan nyo gawin. Okay po? Sige. Bye-bye. Thank you.